Ang Caribbean nation na Cuba ay tila nauubusan na ng oras. Ilang buwan na mula ng halos tuluyang maharang ang supply ng langis nito ng United States. Dahil dito, naging kritikal na ang sitwasyon sa isla, araw-araw na brownout na paikot-ikot, biglaang pagbagsak ng power grid, at kakulangan sa pagkain at gamot. Para sa mga Cubano, ito na ang normal na buhay ngayon. Pero kahit gaano nakalala ang kalagayan ng Cuba, lalong lumilinaw na may mas mabigat pang panganib na paparating. Ayon sa mga bagong ulat, naghahanda umano ang militar ng Amerika ng iba't ibang plano ng pag-atake laban sa isla habang inuutusan ng White House ang Pentagon na pabilisin ang paghahanda para sa isang full-scale action. Sa Washington, D.C., patuloy na sinasabi ni Pangulong Donald Trump sa publiko na nasa target ang Cuba. Ilang linggo na ang nakalipas, direkta niyang sinabi na Cuba na ang susunod. At nitong nakaraang Lunes, habang pinag-uusapan ang operasyon sa Middle East, idinagdag pa niya na baka dumaan tayo sa Cuba pagkatapos nito. Sa loob ng Amerika, tila malayo pa rin sa realidad ang posibilidad ng pagsalakay sa Cuba. Tutal, maaaring muling sumiklab anumang oras ang tensyon sa Iran, at marami ring media sa US ang tinatrato ang usaping ito na parang isa lang sa mga hindi seryosong ideya ni Trump. Ngunit sa Havana at sa iba pang bahagi ng mundo, malinaw ang sitwasyon. Walang ilusyon ang mga tao tungkol sa posibleng plano ni Trump. Nangako ang mga leader ng Cuba na lalaban at handang mamatay para ipagtanggol ang kanilang bansa. Sa kabila ng digmaan sa Middle East at sa patuloy na operasyon ng US sa Africa, South America at Southern Caribbean, tila papalapit na ang tinatawag na zero hour para sa Cuba. Kaya ito ang mga dapat nating maunawaan tungkol sa isang posibleng pagsalakay sa Cuba bago pa ito tuluyang mangyari sa panahong ang pagkuha ng US sa bansa ay unti-unti nang nagmumukhang hindi na maiiwasan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Taking stock of Cuba. Ang pagtingin sa mga naunang nangyari sa Cuba ay hindi nangangahulugang tiyak na mangyayari rin ito ulit. Pero sa kaso ng Cuba, malaking tulong ang mga president para maintindihan ang posibleng mangyari. Para sa kahit sinong nanonood nito, hindi na siguro controversial sabihin na ang 2026 ay sobrang magulo. At sa gitna ng kaguluhang ito, may dalawang operasyong militar ang United States na halos magkaibang-magkaiba ang kinalabasan. Una ay ang nangyari sa Venezuela at oo, nangyari talaga ito ngayong taon. Sa katunayan, wala pang 4 na buwan ang nakakalipas mula nang mangyari iyon sa panahon ng paglabas ng episode na ito. Doon, mabilis na sumalakay ang American Special Forces sa Caracas, dinampot ang diktador na si Nicolas Maduro at ang kanyang asawa mula mismo sa kanilang silid, sabay pagbomba sa mahahalagang pasilidad sa buong bansa at nawala rin bago pa sumikat ang araw. Sa kabila ng matapang na pananalita at nasyonalismong ipinakita ng rehimen ni Maduro bago ang operasyon, ang kanyang napiling kahalili na si Delcy Rodriguez ay naging handang-handa sa isang kontroladong transisyon ng kapangyarihan. Pumirma siya ng mga kasunduan na nagbigay ng malawak na karapatan sa pagkuha ng likas yaman sa Washington at sa madaling salita ibinigay kay Trump ang kontrol sa Venezuela. Sa kabilang dulo naman ng sitwasyon, inilunsad ng US ang kanilang kampanya laban sa Iran kasama ang militar ng Israel. Dahil sa tagumpay nila sa Venezuela at sa umano'y sobrang positibong assessment ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, tila naging kampante ang Washington. Pero nagulat sila nang hindi naging katulad ng Venezuela ang resulta. Sa halip, gumanti ang Iran, isinara ang Strait of Hormuz, nagpakawala ng napakaraming drone at missile laban sa mga target ng Israel, Amerika at mga bansang Gulf, at halos itinulak ang buong rehiyon sa bingit ng isang malawakang humanitarian disaster. Napigilan lamang ang sakunang iyon dahil nagkasundo ang magkabilang panig sa isang ceasefire bago pa tuluyang masira ang mahahalagang infrastruktura at mapilitang lumikas ang milyon-milyong tao. Pero hanggang ngayon, napakamarupok pa rin ng tigil putukan sa pagitan ng US at Iran at may posibilidad na bumagsak ito anumang oras. Kaya ngayon, pagdating sa Cuba, may dalawang halimbawa na tayong pwedeng gawing basehan. Ang Venezuela ay nasa isang dulo ng spectrum, madaling napabagsak, naputol ang liderato at kalaunan ay napasunod sa interes ng mga leader at negosyo ng US. Samantala, ang Iran naman ay nasa kabilang dulo, matinding lumaban sa pakikialam ng Amerika, tumangging sumuko sa anumang kondisyon at handang makipaglaban hanggang sa pinakahuling sandali.
kahit pa iba ang inaasahan ng pamunuan ng US bago ang digmaan. Mas malamang, ang Cuba ay nasa gitna ng dalawang ito, parehong may kakayahang lumaban at may limitasyon rin sa aktwal nitong lakas militar. Pero ang tanong, saan eksaktong posisyon sa pagitan ng dalawang ito babagsak ang Cuba? Iyan ang mas mahirap tukuyin. Para maintindihan iyon, kailangan muna nating unawain kung paano talaga gumagana ang pamahalaan ng Cuba. Ang modernong Cuba ay isang one-party socialist state na pinapatakbo ng isang matagal nang nakapwesto na political elite na may matibay na ugnayan sa Russia at China, parehong sa ekonomiya at estratehiya. Opisyal, ang bansa ay pinamumunuan ni Pangulong Miguel Diaz-Canel na umangat mula sa hanay ng Communist Party at malapit sa political establishment. Pero sa realidad, may kapangyarihan siya pero limitado. Tulad ni Nicolas Maduro sa Venezuela, si Diaz-Canel ay parang mukha lamang ng mas malawak na sistema ng kapangyarihan. Sa likod nito ay isang malaking political at business elite, at sa Cuba, ang pinakamahalagang political dynasty ay ang pamilya Castro family. Mula kay Fidel Castro hanggang sa kanyang kapatid na si Raul Castro, halos isang siglo nang ginagabayan ng pamilyang ito ang direksyon ng bansa. At hanggang ngayon, malaki pa rin ang impluwensya nila sa Havana. Bukod sa mga Castro, kailangang balansehin ni Diaz-Canel ang kapangyarihan ng Communist Party elite, ng mas mayayamang sektor, at ng militar ng Cuba. At dito pumapasok ang isang napakahalagang faktor, ang GAESA, ang Grupo de Administración Empresarial SA. Ang GAESA ay isang napakalaking military-run conglomerate na kumokontrol sa malaking bahagi ng ekonomiya ng Cuba, tinatayang nasa hindi bababa sa 40% ng buong ekonomiya, kabilang ang turismo, kalakalan at daloy ng dolyar sa bansa. Ibig sabihin, hindi lang militar ang hawak nito, pati pera, negosyo at economic power ng bansa. At dahil dito, lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Maraming grupo ang kailangang pamahalaan ni Diaz-Canel. Pero sa praktikal, mas kahawig ng Cuba ang Iran kaysa Venezuela. Tulad ng iba't ibang faction sa Iran, mga hardliner, moderate at revolutionary guard, ang leadership ng Cuba ay may kanya-kanyang alitan. Pero kapag may banta mula sa labas, nagkakaisa sila, sumusunod sa iisang direksyon at nagtutulungan para depensahan ang bansa. Hindi rin mukhang may tao sa loob ng sistema na handang gawin ang ginawa ni Delcy Rodriguez, isang insider na tatalikod sa rehimen para makipag-deal sa Washington. Sa halip, ipinapakita ni Diaz-Canel ang posisyon ng buong rehimen nang sabihin niya na lalaban kami, ipagtatanggol namin ang sarili namin at kung kami man ay bumagsak sa labanan, ang mamatay para sa bayan ay isang uri ng buhay. At dito lalong nagiging mahalaga ang papel ng GAESA dahil ang kontrol nito sa ekonomiya ang nagbibigay ng malaking leverage sa militar ng Cuba na isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa loob ng bansa. Sa madaling salita, kung may mangyaring invasion, hindi lang gobyerno ang kalaban, kundi isang buong sistema ng kapangyarihan na magkakaugnay ang politika, militar at ekonomiya. Ang GAESA conglomerate at ang kapangyarihang pang-ekonomiya na ibinibigay nito sa militar ay isa pang malaking komplikasyon sa sitwasyon ng bansa. Katulad ng sa Iran, ang militar ng Cuba ay hindi lang simpleng puwersang pandigma. Ito ay malalim ang ideolohiyang pinanghahawakan at tinitingnan ang sarili bilang tagapagtanggol ng revolusyon. Sa loob ng maraming taon, ang mga opisyal ng militar ay napaparusahan o nabubura kahit sa pinakamaliit na senyales ng pagiging hindi tapat sa pamilyang Castro. Dahil dito, ang doktrina, training at buong sistema ng militar ay naka-align na sa ruling party. Mas pinatitibay pa ito ng GAESA. Sa isang banda, umaasa ang political at business elite sa militar dahil kontrolado nito ang malaking bahagi ng ekonomiya. Sa kabilang banda, umaasa naman ang militar sa proteksyon sa loob ng bansa at legitimacy sa labas na ibinibigay ng sibilyang gobyerno. Sa best case scenario, nagsisilbi itong parang safety net, walang faction ang basta-basta magtataksil dahil lahat ay magkakaugnay at may mawawala sa kanila. Pero sa worst case, nagiging parang collective suicide pact ito. Kahit gustuhin ng isang grupo o leader na kumalas sa sistema, napakataas ng risk, halos imposible sa politika. Ngayon, kahit ang political unity ng Cuba ay kahawig ng Iran, ang aktwal na sitwasyon nito ay mas malapit sa Venezuela, lalo na sa usapin ng krisis. Habang matagal nang nasa sanctions ang Iran, hindi nito naranasan ang level ng blockade na ipinapataw ngayon ng United States sa Cuba. Dahil dito, humaharap ang isla sa isang matinding humanitarian crisis.
Dati, umaasa ang Cuba sa Venezuela bilang pangunahing pinagkukunan ng langis na umaabot sa humigit kumulang 70,000 barrels kada araw sa ilang panahon. Ngunit nang mawala ang supply na ito, madaling nakapagpatupad ang US ng naval blockade at ang epekto nito ay hindi lang simpleng kakulangan sa gasolina. Ang Cuba ay nangangailangan ng humigit kumulang 112,000 barrels ng langis kada araw para gumana ang bansa. Ngunit dahil sa kakulangan ng imports, bumagsak ang supply na nagdulot ng malawakang krisis. Sa kasalukuyan, ang food supply ay nasa bingit ng pagbagsak, ang water at sanitation systems ay nahihirapan na, ang mga critical infrastructure ay napipilitang magsara at ang mga ospital ay nag-ooperate sa gitna ng matinding kakulangan ng kuryente at gamot. Nagkaroon man ng kaunting ginhawa, limitado lang ito. Ang Mexico ay nagpadala ng humanitarian aid at sa isang hindi inaasahang hakbang, pansamantalang pinayagan ng United States ang Russia na maghatid ng humigit kumulang 730,000 barrels ng langis noong unang bahagi ng April. Pero kahit ganoon, ang shipment na iyon ay parang lifeline lang o panandaliang tulong. Ayon sa mga ulat, sapat lang ito para sa humigit kumulang 7 hanggang 10 araw ng supply sa ilalim ng rationing. Bago ang blockade, nangangailangan ang Cuba ng halos 100,000 barrels ng langis kada araw para mapanatili ang mga pangunahing serbisyo. Ibig sabihin, sa normal na kondisyon, 1 linggo lang ang katumbas ng ganitong supply. Dahil sa rationing at sa kaunting sariling produksyon ng bansa, maaaring tumagal pa ito ng kaunti. Pero malinaw, hindi pa rin ito sapat para sa pangmatagalang pangangailangan. Noong April 18, naglabas ng joint statement ang mga leader ng Spain, Brazil at Mexico at nangakong dadagdagan ang tulong para maibsan ang humanitarian crisis at nanawagan sa US na iwasan ang anumang military intervention. Pero kung pagbabasehan ang naging tugon ng Washington sa mga kritisismo nitong 2026, malabong magbago ang direksyon nito. Ngayon, mahalagang tandaan na may sariling limitasyon din ang US kung sakaling magdesisyon itong kumilos laban sa Cuba. Sa kasalukuyan, malaking bahagi ng puwersa nito ay nakadeploy sa iba't ibang lugar, lalo na sa Middle East. At kahit may ceasefire doon, hindi ito garantisadong magtatagal. Dahil dito, posibleng hindi agad harapin ng Cuba ang direktang aksyong militar hanggat hindi natatapos ang sitwasyon sa Iran sa isang paraan o iba pa. Pero gaya ng susunod nating tatalakayin, may mga kahinaan ng Cuba na maaaring magbigay daan sa United States na sabay na harapin ang higit sa isang layunin militar, lalo na kung gagamit ito ng tamang kombinasyon ng mga estratehiya. The use of force. Kapag inilatag natin ang hanay ng mga opsyon ng United States para sa aksyong militar laban sa Cuba, kailangan muna nating isaalang-alang ang antas ng paglaban na kayang ibigay ng Cuba. Sa aspetong ito, mas malapit ang Cuba sa Venezuela kaysa sa Iran. Ang militar ng Cuba ay mahina na ang kalagayan, medyo maliit at halos makaluma na. Pero bago pa man natin talakayin ang Cuban Revolutionary Armed Forces, kailangan muna nating pag-usapan ang pinakamalaking kahinaan ng Cuba sa laban kontra Estados Unidos. Ang Cuba ay nasa mismong tapat ng mainland ng US. Nasa loob ng saklaw ng napakaraming tropa at kagamitang pandigma na nakaistasyon sa lupain ng Amerika anumang oras. Ang kabisera ng Cuba na Havana ay wala pang 400 milya mula sa lungsod ng Miami, mahigit 1,000 kilometro lamang mula sa New Orleans at mas mababa sa 1,500 kilometro mula sa Houston. Mas mahalaga sa usaping militar, ang Cuba ay abot ng hindi bababa sa kalahating dosenang malalaking airbase sa loob ng ganitong distansya. Ibig sabihin, kahit ang mga stealth fighter at strike aircraft ng Amerika ay kayang umatake sa Cuba mula mismo sa mainland ng US nang hindi na kailangan ng air-to-air refueling, lalo pa kung isa sa alang-alang ang kayang gawin ng kanilang mga strategic bomber. Para sa paghahambing at kailangan naming idiin na hindi ito gawa-gawa. Kamakailan lamang ay nagsagawa ang Cuba ng air defense drills gamit ang mga machine gun na hinihila ng baka. Kaya oo, malinaw ang laki ng agwat. Kung titingnan ang natitirang bahagi ng militar ng Cuba, hindi rin maganda ang sitwasyon. Tulad ng Iran at Venezuela, wala itong kakayahang hamunin ang Estados Unidos sa himpapawid. Ang buong combat fleet nito mula pa noong Cold War ay pinaniniwala ang hindi na operational at ang kanilang air defense ay karamihan short range at hindi epektibo laban sa modernong eroplano lalo na sa stealth aircraft.
Ang posibleng exception ay isang Soviet surface-to-air system na kilala bilang S-125 Pechora. Pero kahit ito ay, sa madaling salita, hindi rin kahanga-hanga. Sa dagat, may ilang frigate ang Cuba na dati pang ginamit bilang fishing trawlers, kasama ang isang submarine, isang corvette at ilang missile boats at minesweepers. Sa kasamaang palad para sa Havana, karamihan sa mga ito ay hindi na seaworthy at ang mga maaari pang gamitin ay nangangailangan ng napakaraming fuel na wala ang Cuba dahil sa blockade. Bilang paghahambing, napapanatili ng United States ang blockade sa Cuba gamit lamang ang ilang Coast Guard cutters kahit na may mas malaking presensya ng hukbong dagat sa paligid ng rehiyon. Kung may kakayahan mang magdulot ng banta ang Cuba sa kalaban, ito ay nasa lupa, kung saan ang Cuban Revolutionary Army ay may humigit kumulang 39,000 na aktibong sundalo. Mayroon silang mahigit 1,000 T-55 main battle tanks mula sa Soviet era, pati na rin daan-daang mas modernong T-62, daan-daang tank destroyers, daan-daang self-propelled artillery, at mahigit 1,000 field guns. Mayroon din silang maraming anti-aircraft cannons, pero tulad ng Navy at Air Force, pareho pa rin ang problema ng mga puwersang ito. Marami sa kanilang kagamitan ay hindi na gumagana, ang iba ay luma na, at karamihan ay nangangailangan ng fuel na wala ang Cuba. Nangako ang mga leader ng Cuba na tatawag sila sa mga milisya at paramilitary forces sa oras ng krisis. Pero ayon sa mga pagtataya, maaring labis ang pagpapakita ng lakas ng mga grupong ito kaysa sa aktwal nilang kakayahan. Sa kanilang credit, alam ng Cuban military ang mga limitasyong ito kaya nag-develop sila ng mga taktika ng asymmetric at unconventional warfare bilang kapalit. Samantala, ang Cuban elite forces ay may reputasyon na medyo matibay, kahit na maraming Cuban guards ang hindi nakapigil sa pagkakahuli kay Nicolas Maduro sa Venezuela. Pero kahit may lakas sila, pareho pa rin ito ng problema ng Iran. Magiging mahalaga lang ito kung ang US ay magdedesisyon na maglunsad ng ground operations sa loob ng Cuba. Sa huli, walang matibay na ebidensya na may long-range ballistic missiles, cruise missiles o one-way attack drones ang Cuba na kayang tumama sa Estados Unidos. Bagamat ang ganitong kakayahan ay maaaring maging malaking bentahe, lalo na kung kayang tamaan ang mainland US, wala itong mga sandatang ito sa kanilang arsenal. Mahalagang tandaan na ang US mismo ay may kahinaan din sa drone defense sa kasalukuyan, katulad ng mga hindi kilalang drone na lumipad malapit sa tirahan ng mga opisyal tulad nina Marco Rubio at Pete Hegseth sa isang military base. Pero sa kasong ito, hindi ito mahalaga dahil wala namang kakayahan ang Cuba na samantalahin ang ganitong kahinaan. Kaya ngayon, batay sa depensa ng Cuba, maaari nang ilatag ang ilang posibleng opsyon ng militar ng US kung sakaling magpasya ang Washington na gumamit ng puwersa para pabagsakin ang gobyerno ng Cuba, at mahalaga ring tandaan na posible rin ang isang diplomatikong solusyon. Sa kasalukuyan, isang delegasyon ng United States ang kakabalik lang mula sa Cuba upang subukang makamit ang isang breakthrough at magbigay ng babala tungkol sa posibleng kahihinatnan kung hindi magkakaroon ng kasunduan. Ngunit kahit mahalagang talakayin ang aspetong diplomatiko, ang episode na ito ay nakatuon sa mga opsyong militar ng Amerika na ayon sa pagsusuri ay may 5. Ang unang opsyon ay ang pinaka-hands-off na paraan, ang pagpapatuloy at pagpapalakas ng kasalukuyang blockade, ngunit hindi pagpapadala ng direktang puwersang militar. Sa ganitong estratehiya, maaaring magdagdag ang US ng mas maraming warship sa paligid ng lugar at aktibong harangin ang mga barkong susubok maghatid ng tulong sa Cuba kahit saan pa man ito nanggagaling. Sa ngayon, ang blockade ng Amerika ay pangunahing ekonomiko ang katangian. Ang 2 Coast Guard cutters ay nakabantay lamang bilang suporta at wala pa silang nahaharap na seryosong hamon. Sa pagpapalakas ng blockade, maaring simulan ng US ang pagharang sa mga Russian oil tanker o sa mga shipment ng tulong mula sa Mexico, Brazil o iba pang bansa. Maaari rin nilang pigilan at harangin ang mga maliit na humanitarian convoy na gumagamit ng civilian vessels. Para sa Washington, malinaw ang bentahe nito. Wala silang kailangang ilagay na malaking bilang ng tropa sa panganib maliban sa posibleng insidente habang nag-iinspeksyon o humahawak ng barko. Ngunit may panganib din, maaring magtagal ang pagtitiis ng Cuba tulad ng nangyari sa Iran at lumala ang krisis sa mas mahabang panahon kaysa inaasahan. May posibilidad din na magdulot ito ng internasyonal na insidente lalo na sa Russia, Mexico o ibang bansang tutulong sa Cuba. Ang ikalawang opsyon ay ang tinatawag na Maduro approach, isang mabilis na operasyon kung saan aarestuhin ang mga leader ng Cuba.
Katulad ng nangyari sa Venezuela, maaaring magsagawa ang US ng unang wave ng pag-atake para i-disable ang air defenses, aircraft at iba pang banta bago pumasok ang ground forces. Pagkatapos nito, ang mga Special Operations Units, posibleng pinangungunahan ng Delta Force, ay papasok sa Havana gamit ang helicopters, pupunta sa target, lalagpasan ang depensa at mabilis na aalis matapos ang operasyon. Para sa Washington, may malinaw itong bentahe. Ang United States ay hindi nawalan ng kahit isang operator sa kanilang raid sa Venezuela at nakakuha pa sila ng halos hindi makapaniwala at medyo nagugulat na pagrespeto kahit mula sa mga matagal ng kalaban ng Amerika. Ang tagumpay ng operasyon ay naging malaking PR victory para sa administrasyon ni Donald Trump at naging dahilan pa ito upang tuluyang mapunta sa kontrol ni Delcy Rodriguez ang Venezuela. Mas mahalaga pa para sa US, mabilis na napasok ng Delta Force ang mga Cuban bodyguards bago pa nila maabot si Maduro na nagmumungkahi na ang Cuban forces sa Havana ay maaaring may katulad ding antas ng kahinaan kung ihahambing. Pero kung susubukan ng US ang ganitong paraan sa Cuba, may mga problema itong hindi nila naranasan sa Venezuela. Pinakamahalaga rito, ang tanong kung sino ang talagang kailangang targetin at kunin. Ang presidente ng Cuba ay hindi lamang ang taong maaaring pumalit sa kapangyarihan sa oras ng krisis. Maaari rin itong si Raul Castro, isang itinalagang miyembro ng pamilya, mga political representatives o maging ang mga leader ng militar ng Cuba. At wala sa kanila ang mukhang handang makipagkasundo sa US tulad ng ginawa ni Delcy Rodriguez. Kaya ang tanong, sino ang aalisin ng Estados Unidos? At kung susubukan nilang alisin ang buong leadership structure ng Cuba, maaari ba talaga nilang masiguro ang zero fatality na tagumpay na nakuha nila sa Venezuela? Ikatlong option, isang surgical strike campaign, mas limitado kumpara sa ginawa ng US at Israel sa unang araw ng digmaan sa Iran. Gagamit ang US ng kombinasyon ng stealth aircraft para sirain ang air defenses, strike aircraft at Tomahawk missiles mula sa dagat para sirain ang fixed targets, strategic bombers para wasakin ang malalalim na bunker at mahalagang pasilidad. Sa ganitong senaryo, susubukan ng US na decapitate ang Cuban leadership. Ibig sabihin, alisin ang buong hanay ng mga leader na maaaring pumalit sa gobyerno sa oras ng krisis. Kung may sapat na intelligence ang US sa kinaroroonan ng mga leader na ito, malaki ang posibilidad na hindi makalaban ng epektibo ang Cuba. Maaaring madaling ma-neutralize ng unang wave ng stealth aircraft ang Cuban surface-to-air missiles at hindi rin pinaniniwala ang may matitibay na underground bunkers ang Cuba na kayang tumagal laban sa pinakamalakas na bunker-busting bombs ng Amerika. Ang panganib gayunpaman ay malaki. Sa ganitong hakbang, direkta ng tatargetin ng Washington ang leadership ng isang sovereign nation na hindi naman agad nagbibigay ng malinaw na banta sa Estados Unidos at maaari rin itong humantong sa parehong sitwasyon na nakikita sa Iran, kung saan maraming dating leader bago ang digmaan ang nakitil pero ang natitirang military at bagong civil leadership ay mas lalong nagiging handang lumaban at hindi sumusuko. Mas masahol pa, maaaring maulit ng United States ang pagkakamaling inamin mismo ni Trump sa sitwasyon sa Iran, kung saan maaaring pumili ang US ng ilang ideal na kausap para sa negosasyon, ngunit sila mismo ang makikitil sa kanilang pinagsamang strike operation. Ika-apat na opsyon, ito ay mas malawak at mas komplikadong bersyon ng ikatlong opsyon, isang full-scale, extended air at sea campaign na layuning sirain ang militar ng Cuba at posibleng pati ang mga kritikal na infrastruktura at economic targets. Gagamit ang US ng strike aircraft, sea-launched missiles at mga strategic bombers na nakabase sa mainland US. Sa ganitong senaryo, ang tanging limitasyon ng pinsalang maidudulot ng US sa Cuba ay ang sarili nilang hangarin at desisyon. Hindi ito operasyon na kayang pigilan ng Cuba. At dahil sa lapit nito sa Estados Unidos, maaaring maisagawa ito ng may mataas na antas ng sorpresa. Hindi tulad ng Iran conflict kung saan kailangang maglipat ng malalaking puwersa mula sa ibang rehiyon, maaaring buuin ng US ang puwersa para sa Cuba nang hindi umaalis sa mainland. Wala ring kakayahan ng Cuba na magpatupad ng katulad na deterrence tulad ng Iran, walang long-range missile capability at wala ring malalapit na kaalyado na kayang mag-pressure sa US bilang kapalit. Ang pangunahing problema nito para sa Washington ay mas malaki kaysa sa military aspect, isang buong campaign destruction laban sa bansang hindi naman direktang banta sa US o sa mga kaalyado nito. Sa logistics, may limitasyon din ang US.
Nakagamit na sila ng malaking bahagi ng kanilang munition sa Iran, kaya maaaring mag-ingat ang Pentagon sa panibagong malawakang operasyon. Isa pang malaking panganib, maaaring magdulot ito ng mass migration mula Cuba patungo sa Southern United States na posibleng mag-overwhelm sa US at lumikha ng political crisis sa loob ng bansa. Ikalimang option, ito ang pinaka-extreme, isang full-scale ground invasion ng Cuba na layuning sakupin ang isla meter by meter kung kinakailangan. May kakayahan ang US na gawin ito dahil malapit lamang ang Cuba at may sapat silang amphibious forces sa rehiyon. Maaari rin silang magdala ng karagdagang kagamitan sa pamamagitan ng Caribbean kapag nakapagtatag na ng foothold. Mayroon ding US naval base sa Cuba, ang Guantanamo Bay, na maaaring magsilbing unang landing point ng mas malaking invasion force. Para sa Washington, may dalawang pangunahing bentahe. Una, kung ang air campaign o targeted operation ay hindi sapat, ang ground invasion ay walang iiwan sa pagkakataon. Sa dami at kalidad ng US forces, malamang na unti-unti nilang mapipiga ang resistensya hanggang tuluyang bumagsak. Ikalawa, dahil mataas ang posibilidad ng tagumpay kung fully committed ang US, maaari itong maging political advantage para ipakita ang lakas ng Amerika. Pero ang pinakamalaking disbentahe at pinakamabigat sa lahat ay ang posibleng human cost ng ganitong operasyon. Ang isang buong scale na pagsalakay sa Cuba kung saan ang mga puwersa ng United States ay haharap sa asymmetric at guerrilla-style na paglaban ay posibleng magdulot ng napakarami o kahit daan-daang pagkakitil ng mga sundalong Amerikano at mas mataas pa ang bilang ng mga napinsalaan. Siyempre, ang aming team sa Noel Polo TV ay hindi gumagawa ng eksaktong prediksyon. Posibleng piliin ng Washington ang alinman sa 5 option o kaya ay unti-unti nitong bawasan ang blockade at tapusin ang krisis sa pamamagitan ng diplomasya. Pero kung titingnan ang 5 option, may ilan na mas malamang at may ilan na mas hindi. Sa mas malabong option ay ang unang option pagpapalakas ng blockade at ang ikalimang option buong ground invasion. Sa kabilang banda, malinaw na ipinakita ng kasalukuyang administrasyon ng US na hindi ito sanay sa mahabang paghihintay. Ang blockade ay maaaring abutin pa ng maraming buwan bago tuluyang gumuho ang gobyerno ng Cuba kung sakaling gumuho man ito. Sa kabilang banda, ipinakita rin ng Trump administration sa Iran conflict ang pag-iwas nito sa casualties, lalo na sa pagkakitil ng US troops. Dahil dito, ang full-scale ground invasion ay tila sobrang mapanganib at maglalagay ng napakaraming sundalo sa panganib. Sa natitirang 3 option, isang Maduro-style snatch and grab, isang limited decapitation strike, at isang full air and sea campaign, ang pinaka-pinag-iisipan ay ang dalawang mas targeted na option. Ang protracted bombardment o tuloy-tuloy na air campaign ay malamang na hindi agad ang unang pipiliin dahil kung mabigo ang mas maliit na operasyon, maaari pa rin itong gawing plan B. Ang mas malaking tanong ngayon ay, decapitation strike ba o isang mas eksaktong ground raid tulad ng ginawa sa Venezuela? Posible ring may napili ng preferred successor ang Washington. Isang halimbawa ay si Raul G. Rodriguez Castro, apo ni Raul Castro, na pinuno ng personal security ng dating leader. Siya ay may impluensya sa Cuba at iniulat na nakikipag-back channel na sa US government kabilang ang insidente noong April kung saan nagpadala siya ng lihim na sulat sa administrasyong Trump. Sa sulat na iyon, nagbabala siya na naghahanda ang Cuba sa posibleng paglusob ng US, ngunit nag-alok din ng mga kasunduang pang-ekonomiya at pamumuhunan na katulad ng nangyari sa Venezuela. Pero kahit may posibleng preferred successor, ang pinakamalaking hadlang ay kung paano ito mailalagay sa kapangyarihan. Sa isang krisis, magkakaroon ng labanan sa loob ng Cuban elite, militar, political class at iba pang faction para sa pamumuno. Hindi tulad ng Venezuela, marami sa kanila ay nananatiling tapat sa revolusyonaryong ideolohiya ng bansa at magiging skeptical sa isang leader na tila itinutulak ng US. Kaya ang tanong ay, mas madali bang kunin ng US si Raul Castro at si Miguel Diaz-Canel at umasa na ang napili nilang kahalili ang aangat? O mas madali bang tiyakin na ang kanilang mga kandidato ay wala sa isla o ligtas na nakatago habang isinasagawa ang decapitation strike? At gaya ng paulit-ulit na binibigyang diin, hindi ito isang pagtataya ng tiyak na mangyayari.
Pero batay sa mga posibilidad, ang Maduro-style raid at limitadong decapitation strike ay kabilang sa mas malamang na senaryo. Sa huli, isang bagay lang ang malinaw. Sa sandaling magpasya ang United States na ituon ang pansin sa Cuba, maaaring napakaikli na lamang ng oras ng kasalukuyang pamahalaan bago magbago ang lahat.